Ayan, good morning everyone. So, heto na naman tayo. Almusal tayo, peanut butter sandwich, tsaka kape. Ayan. Yan lang ang almusal natin. Hindi dahil gusto nating magpa-sexy, kundi dahil wala tayong pambili. Sobrang mahal na mga bilihin ngayon, guys. So, kung ano lang meron dito, yun na lang ang kakainin natin, 'di ba? Naturuan tayo ng inflation kung paano magtipid. Dati kapag bibili ka ng pagkain worth $200, sobrang dami laman na ng ano mo cart. Ngayon, 2 bag na lang yung may uuwi mo. So, natuto kami kumain ng mga leftovers. Tapos yan, tipid-tipid. Medyo bawas yung kain sa labas kapag may okasyon na lang. Kasi wala nang pangkain. Sobrang mahal na ng lahat ng bilihin. Minsan nga, mas practical pang kumain sa labas eh. Hindi ka magluluto. Kasi kapag bumili ka ng mga rekado, sobrang mahal ng mga rekado ngayon. Gulay. Mahal ng gulay. Mahal ng karne. Mahal lahat. So, ayun. Pero, wag yun yung topic. Yung topic natin today is about, mga taong ayaw na ayaw sa'yo. May mga tao kasi na sobrang ayaw sa akin. Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko. Tapos talagang sinisiraan nila ako sa mga tao para ma-hate ako ng mga tao. Para hindi nila ako magustuhan. Para ma-disappoint sila sa akin. Maririnig ko na lang yan later on. Pero it's okay. Alam niyo ba na kapag may mga ganyang tao, it means na naiinggit sila sa'yo. Na parang pinapangarap nila yung buhay na meron ka. Kahit wala ka naman talaga. Kasi ikaw, wala ka namang sariling mga ari-arian mo eh. Pero masaya ka, 'di ba? Ibig sabihin, nai-insecure sila sa'yo. Ayan. Tapos, may mga tao naman na lahat na lang mapapansin nila. Ay, ang nipis naman ang buhok niyan. Ay, hindi matangos yung ilong niyan. Ay, gento. Ay, ganon. Ay, ang taba niya. So what? Jeez. We're happy. Masaya kami kung anong meron kami. Kontento kami. And who cares kung hindi makapal yung buhok ko? Who cares kung nagpahaba ako ng buhok, 'di ba? Kasi yan yung parang happiness ko yan eh. To take care of myself. And hindi man matangos yung ilong ko, pero alam ko naman na mas maganda ako sa'yo, 'di ba? Oh, sabay ganun eh, joke lang. Pero may confidence ako, masaya ako, 'di ba? Proud ako kung ano man yung binigay ni Lord sa akin. Hindi ko siya papalitan, hindi ko siya pipilitin na i-change. Pero kung pagpapalain ba naman ako, baka swertihin, 'di ba? Pwede naman tayo magdokyapi. Yan pwedeng palitan. Pwede tayong magpatangos ng ilong if we want to. Pero yung ugali, hindi yan napapalitan. Kahit anong pilit mo, hindi mapapalitan yung pag-uugali, 'di ba? Pero yun lang. Kasi ang na-hate ko yung mga body shamer, yung mga sobrang hilig mag-compare about ano ngayon kung mataba yung tao, ano ngayon kung mahilaman. Sabi nga nila, chubby is the new sexy. 'Di ba? At saka, hindi yan, yung sexiness tsaka yung beauty, hindi yan makikita sa panlabas na anyo. Minsan nga merong taong, hindi siya maganda, hindi siya sexy. Pero kapag nakausap mo siya, alam mo, makikilala mo yung personality niya. Parang, ay, napaka-smart naman ng taong to. Parang nakaka-sexy yung personality niya, nakakaganda. Parang napakabait naman ng taong to. Parang ganon. Doon mo malalaman kung maganda at sexy ang tao. Tsaka may confidence sila. Hindi nila kailangan manira ng ibang tao para mapansin sila ng mga tao. Parang ganon, 'di ba? Sobrang dami ko kasing Ngayon medyo nanahimik na ako. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, simple. Konting circle of friends lang, ayan. Kasi parang tahimik, 'di ba? Pero ayun, nakakainis lang. Pero alam niyo ba guys, kapag may mga taong ganyan, ibig sabihin talaga insecure sila at nainggit sila sa buhay nyo. Kasi nakikita nila na masaya kayo. Pero don't let them ruin your vibes. And keep on enjoying your life. Keep on making yourself happy. And people around you,
what matters is yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo, na magiging happy sila sa kung ano man meron ka or kung sino ka man. Yung ma-appreciate nila yung totoong ikaw, 'di ba? So, yun lang. Tapos yung ibang hilig mag-compare ng mga trabaho, ng sweldo. Those are something that you don't wanna talk about. Yung, huy, magkano ba kinikita mo? You don't ask that question. And you don't tell them how much you make. Kasi lahat tayo is, meron tayong kanya-kanyang priority, may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong problema at responsibilidad. Ayan, hindi lahat is pare-pareho yung goal sa buhay. Tapos, they're gonna talk down to you kasi bakit nag-apartment ka, hindi ka pa nagbahay? Well, to be honest, nasa nasa plan ko naman. Pero, hindi kailangan pakialaman kung ano yung plano ng tao sa buhay. Kasi, time will come na may isip din nila kung saan sila magsisettle. What if hindi yung New Mexico yung buhay ko? What if gusto kong mag-settle down sa Pilipinas? Gusto kong mag-retire sa Pinas? What if gusto kong pumunta ng ibang lugar? Malay mo, sundan ko yung anak ko sa Arkansas. Or maybe I'll move somewhere else, diba? Tapos, hindi ko naman talaga pa iniisip yung mga ganyang bagay. Ang gusto ko lang, ang priority ko is to help my family, yung magulang ko lalo, yung mama ko, yung papa ko. Alam nyo ba na, syempre matanda na sila, diba? And, of course, we need to be ready for whatever will happen. Tapos, syempre, yun yung mga parang iniisip-isip ko. Time will come na darating at darating yung blessings na hinihintay natin. God will give that to you. Especially if you deserve it. Alam naman ni God kung ano yung mga dinadasal ko. So, ayoko lang yung pinapangunahan ako. And ayoko lang yung sinisiraan ako. So, yun. And I will let God decide what's best for me. Kasi sobrang alam niya kung ano yun. Yung mga pinapray natin this time. And gusto ko lang talaga is for my parents to have a good health, long life, and my siblings na maging maayos na sana yung mga buhay nila at makahanap sila magagandang trabaho. Because hindi lahat ng oras is buhay yung magulang namin, and not all the time malakas ako, diba? So, hoping and praying na maging okay lahat ng buhay ng mahal ko sa buhay. Yan, kahit ako na yung last diba? Of course, my children, wanting my kids to have a good life, good family in the future, and ayan, yan ang mga priority ko is for the people in my life. Ayan, gusto ko maging yung growth ng career ng boyfriend ko, or I can say asawa na rin kasi matagal na kami magkasama. And hindi naman importante yung kasal-kasal. Ang importante is you love each other. Ang daming nagpo-push na bakit daw hindi kami kinakasal, ganun-ganun. Well, buhay namin to. Ang daming kinasal na na-divorce. So, it's our life. If we want to stay like this, it's okay. As long as we love each other. And bakit daw hindi mag-anak? I'm old to have a kid. Parang hindi ko na kaya magpalaki ng bata. Siguro mag-aalaga na lang ako ng mga bata. Ng apo. Sorry, ganun. Mag-alaga akong apo, mag-alaga ako ng mga kung sino-sinong bata na I would love. Ayun, yun lang. And as long as, kasi ayaw din naman ng partner ko kasi natatakot na din siya. Ayaw niyang i-risk yung life ko. So, takot din siya na may mangyari sa akin na masama, which I appreciated a lot. So, ayun guys. So, na-share ko na yata yung lahat ng dapat kong i-share. And ayan, malapit na yung time for work. So, thank you guys for watching and thank you for listening kung ano man yung mga nasasabi ko dito. Kasi ito na lang yung way ko para sa sobrang daldal ko, gusto kong magsalita. Tapos yung friends ko, yung BFF ko dito sa America is nag-ibang state. So, I don't have nobody na to talk to. So, ganun. Pero nandyan yung anak ko She's my, talaga, forever BFF talaga, yung anak ko. Tapos may mga BFF ako sa Pilipinas. Pero syempre, ayoko nung pagkwento ng mga problema ko, diba? So, ayan. Ayan guys, thank you for watching and you guys have a great day.